we all have our passion and the death, but with the love of the Lord, we all have our resurrection. Pagwagian na niya, ultimo ang kamatayan. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga Easter people. Amen? Easter people of the Lord. So, natatangi po muna, pansamantala, iwanan po muna natin. Ang focus ko po muna ngayon is about becoming Easter people. Marami po sa atin kasi, arang lagi ang buhay nila, punong-puno po ng pagdurusa, laging Biyernes Santo. Kaya asusungit. Meron po ba kayong kilalang ganon? Meron po ba? We are the Easter people. Pero ang ugali at ang attitude pati towards others sa buhay. Amen. Amen. May kilala po ba? Amen. Dito Yes po tayo po, dapat maging Biyernes Santo. Amen. Mga kapatid, ito po yung dapat nating pagnilayan sa araw na ito. We have to become the Easter people. Whether may pinagdadaanan o wala, lagi ang posture natin, kabahagi tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero para mangyari yan, we should make Jesus alive in our life. To become an Easter people, we have to make Jesus alive in our life. Kailangang panatilihin nating buhay ang Panginoon. May mga tao na kapag tinanong mo, Sister, bakit ganyan ang mukha mo? Sabi mo, may problema ako. Para bang sa bigat ng problema, hindi na siya makagulapay at para bang nawala na siya ng pag-asa. Amen? Sa Panginoon naman, sabi nga natin, ultimo kamatayan na pagtagumpayan. Wala siyang hindi na pagtagumpayan. Tayo pa kaya? Kiniklaim nating mga lingkod tayo ng Diyos o mga anak tayo ng Diyos. Abay, dapat tayo rin taglay natin ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. Alam nga namang sasayangin natin ang pagkamatay ng ating Panginoon sa krus. Na ang 5,000 sugat na dapat tayo ang nagtamo binata niya lahat Tapos ang buhay natin, ang attitude, ang ugali, ang pananaw, ang perspective at lahat, hindi mababago. Dapat mabago po. So nag-celebrate po tayo and 2,000 taon na po tayong paulit-ulit nagko-commemorate. Commemoration na lang po, di po ba? Ang commemoration, ibig sabihin, inaalala natin, ginugunita natin, at nagse-celebrate tayo, hindi na dapat nananatiling mga Biyernes Santo. Yes, nagdusa ang Panginoon, 2,000 taon na mahigit ang nakakaraan. Pero, ang lahat ng pagdurusa ay napagwagian na niya. Napalitan na po yan ng panibagong buhay. So, alam nga naman nagpakasakit siya, tapos ikaw pinarurusahan mo pa rin ang sarili mo hanggang ngayon. Alam naman namatay siya sa krus, tapos ikaw lahat ng bigat na dapat pinasan na niya, tinapos na niya, gusto mo pasanin mo pa rin. Amen po ba? So mga kapatid, mula dito, nais ko pong basahin, pagkatapos kong mabuhay ng Panginoon, meron po siyang magandang iniwan sa atin na mababasa natin sa banal na ebanghelyo, sa aklat ng mga gawa. Sa mga gawa, kabanata 1, talata 3 hanggang 8. So, Acts chapter 1, verse 3 to 8. Amen po. So, allow me to read this. Sabi po, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. So, kadugtong to ng ebanghelyo ngayon, nakita nyo, di ba? Nahintakutan, nagulat ang mga kababaihan, So, siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Sino itong sinasabi dito? Ito po yung mga disipulo niya. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nang muli magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan ito. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo
at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pipikapin ko po yung bahagi ng reflection o insight ni Sister Ludina. May binanggit siya doon. Tayo dapat maging saksi, maging witnesses to testify at hindi tayo dapat mahiya. Tama naman po. Nagpakamatay sa atin ng Panginoon. He died for us publicly. So dapat ikarangal natin at huwag natin siyang ikahiya. Kaya nga sabi po sa banal na ebanghelyo, kung ako man ay magyayabang, patuloy ako magyayabang sa pangalan ng Panginoon. If I will boast in the name of our Lord Jesus Christ. Amen po. So, kung meron man dapat ipagmayabang, yan ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Kung meron man po tayong dapat ikarangal, ang pangalan ng Panginoon ang dapat nating ikarangal at itanyag. Hindi po natin siya dapat ikahiya. Tayo nga pong makasalanan, hindi niya tayo tinatawag sa ating mga kasalanan at pagkakamalit kahinaan. Bagkus ang tawag niya sa atin, anak. Hindi niya tayo ikinahiya. Amen? And we were no longer enemies. Hindi na niya tayo tinuturing na kalaban o kaaway. Tayo'y mga kaibigan, tayo'y mga anak ng Diyos. So mga kapatid, wala po dito. Paano nga ba natin mapapanatiling maging Easter people tayo? O Pasko ng pagkabuhay. Mga tao ng Pasko ng pagkabuhay. At hindi na Biyernes Santo ng kamatayan. Amen po. So, sabi ko nga po, ang description ng ating topic is making Jesus alive in our life. Now, let me propose to you 5 steps on how to make Jesus alive in our life. Number 1, gawing buhay at masigla ang iyong relasyon sa Panginoon. Gawing buhay at masigla ang iyong relasyon sa Panginoon. Sa kabanata, sa binasa ko po, sa verse 4, bahagi po noon, kung babasahin mo sa Ingles, ang sabi po, on one occasion when he was eating with them, he gave them this command. Natandaan nyo, habang sila kumakain sa isang hapag, sa isang piging, may sinabi sa kanila ang Panginoon. Samantalang sila'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. You see, mga kapatid, para pagbilinan sila ni Jesus, dito po makikita natin, masigla ang relasyon ng mga disipulo sa Panginoon. There is this established relationship. Ang tanong, sa atin po ba ngayon, maging sa mga leaders natin dito, maging sa mga lingkod, maging sa mga member, kung tatanungin ko po kayo, o sa ating sarili, masasagot na ba natin na, yes, I have an established relationship with my Lord. Established na po ba? Matatag na po ba? Masigla na po ba ang ating relasyon sa Panginoon? At paano natin mag-gauge o masusukat ang kasiglahan ng ating relasyon sa Panginoon? Simple. Through prayer, scripture, and worship. In prayer, in scripture, and worship, we can make our relationship with our Lord alive and masasabi natin joyful. And masasabi natin establish and develop. In prayer, masasabi mo bang establish na ang iyong conversation with the Lord? Wala pong relasyon, nalalago kung walang constant communication. Kung titignan po nating mabuti, marami pong relasyon, pamilya o kahit anong samahan ang nawawasak o nasisira, not because they fall out of love, not because they fall out of respect, but the main reason is there is this miscommunication. Hindi nila nabuksan ang mga saloobin nila sa isa't isa at meron silang hindi naliwanagan. Same as true with our Lord. We have to establish a constant relationship with our Lord through our prayer. Dapat establish po ang